Patuloy na pagbaba ng popularidad ng PBA, tinalakay ng ilang kilalang personalidad. Ayon sa kanila, posible pang maging maayos ulit ang kauna-unahang liga sa Asia kung ipatutupad ang mga naiisip nilang pagbabago. Kung ano ang mga pagbabagong yan ang tatalakayin natin sa bidyong ito. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matagal nang usap-usapan ang humihinang karisma ng PBA sa kasalukuyan kumpara sa panahon ni Big J, Fernandez, Patrimonio, Abarrientos at iba pa. Isa sa mga itinuturong rason ng pagsibol ng iba't ibang liga sa bansa kasabay ng kakaibang format nito na nakasentro sa Metro Manila. Para naman kay Jared Dillinger, may solusyon pa sa issue. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Dillinger sa kanyang official Twitter or X account. Gusto mo bang maging maganda ulit ang PBA? Simple, walang limitasyon sa edad, walang limitasyon sa height, walang limitasyon sa field foreigner, palawakin ang digital marketing. Well, unang-una lahat naman siguro tayo gusto natin makita ulit na lumago yung PBA, di ba? Katulad ng panahon ni Big J. Ibang-iba kasi nung time na yun Lahat nakatutok sa PBA. Bawat kalye, once na magsisimula at matatapos yung laban, andun sila pinag-uusapan ng kanilang idolo sa bawat kupunan. Anyway, doon tayo sa pagbabago ha. Gaano nga ba kasimple yan? Una, wala daw age limit. Wala daw limit yung height. Yung field foreigner, walang limit. Tapos yung digital marketing ayusin. Medyo mahirap mag-react dito kasi dati wala halos yung mga half Filipino, half American, di ba? Dumating na lang sila nung time ni Taulava at ni Eric Mec. Pero nauna siyempre si Ricardo Brown. Wala naman tayong duda na mga galing talaga sila At kailangan talaga sila para mas maging exciting yung laban. Bunga ng kanilang athleticism na dala-dala sa bawat laban, di ba? Ang problema, kung dadagdagan or hindi natin lilimitahan ng field foreigner, mas mawawalan ng pwesto ang ibang local players natin. Sa ngayon ata, kung hindi tayo nagkakamali, 7 ang allowed ng PBA bawat team, tapos may isa pang naka-reserve. Marami na yon, di ba? Kung dadagdagan mo pa yan at hindi mo siya lilimitahan, medyo masasagasaan mo na talaga yung local players natin. Sa pananaw ko lang yan pero depende naman kasi yan sa pamunuan ng PBA Kung i-allow nila yan, okay lang yan. Kung papayag sila dyan, maganda rin naman kasi pabor din sa liga kasi nga mas athletic talaga sila kumpara sa purong Pinoy. Pero yun na nga mas dumadami yung field foreigner, mas mawawalan talaga ng pwesto yung mga local players natin. Actually parang yun lang naman talaga yung concern natin The rest is okay na, like yung walang height limit, walang age limit, increase yung digital marketing, okay na po yun. Dito sa digital marketing, medyo mahirap din to kasi kalaban mo dito is yung mga pirata, yung nagla-live sa mga social media nila. Kung yan ang nakikitang solusyon ni Jared Dillinger para umangat muli ang PBA, ibinandera naman ni Ryan Zungalia, isa sa mga kilalang personality sa larangan ng pagsusulat ang monopolyang namamayani sa kasalukuyang panahon ng PBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ryan Zungalia sa kanyang official Twitter or X account. Sa tingin ko, pinakamalaking bagay na kailangan baguhin ay ang pagsira sa mga monopolyo. Yung mga corporation, isa lang dapat ng kupunan para hindi tayo magkaroon ng farm team. Saka dapat gawing permanente ang mga pangalan ng team para maging malapit ang mga tagahanga sa isang brand. Hindi yung parang binebentahan sila ng bagong produkto kada conference. Sa tingin ko, ang simula dapat naniniwala ang fans na meron lang 12 team na gustong manalo. Ayun na nga, yung farm team talaga, di ba? Mahirap kapag ito yung topic Medyo mabigat yan kasi marami talagang naniniwala na may farm team dito sa PBA. Ang estilo kasi parang nagpapahinog lang ng player tapos kapag hinog na siya, may pipitas na malakas na team para isama sa hanay ng kanyang team. Tama yung sinabi ni Ryan, dapat bawat corporation isa lang yung team. Ang problema dito yung SMB, yung Gin Kings, ang tagal na nila dito sa PBA. Tapos nakuha din nila yung Magnolia na dating Pure Food sa panahon ni Lastimosa at ni Patrimonio kaya 3 na sila dito. Kaya tuloy ang hinala ng karamihan sa fans kapag naglaban ng mga sister team, bigay yung laban or nagbibigayan yung magkakapatid na prangkisa na sa tingin naman natin parang hindi naman, di ba? Lalo na siyempre kung semifinals na, di ba? Hindi pwedeng magbigayan ng bawat team or yung magkakapatid na kupunan. Anyway, bukod sa SMC, andyan din siyempre yung MVP group. Katulad ng SMC, may mga prangkisa din sila dyan. So parang ang take ng fans, sila lang din naman yan. Alam na natin na mananalo dyan. Ganun malimit Ngayon ang tanong, kaya bang ipatupad ay isang prangkisa bawat corporation? Sa akin, para sa akin lang naman to Sa akin, pwede siguro yan. Siyempre sa una mahirap, pero naniniwala tayo na kalaunan. May magandang mangyayari dyan. Kasi mas magiging competitive ang bawat team Wala na yung issue ng grupo-grupo. Wala na rin yung issue ng farm team. Mawawala lahat yan. At kapag nawala yan, mas titibay, mas tatatag ang PBA. Habang naniniwala si Ryan Zungalia na maaayos ang PBA kung isa lang ang team ng bawat corporation, inilatag naman ni Marco Pavement ang matagal nang hinihingi ng fans na home and away format. Format na ginagamit ng kalabang MPBL
at ng pinakamalaking liga sa mundo na NBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Marco Pavement sa kanyang official Twitter or X account. Wala nang masihigit pa sa pagkakaroon ng totoong home and away format. Maaaring gumastos ng malaking pera, pero bubuo naman yan ng solidong fanbase. Well, ako sa tingin ko rin magiging maganda talaga yung home and away format kung ganun ang gagawin ng PBA. Wala na sigurong kailangang pruweba dyan kasi yung MPBL dinudumog na ng fans eh. Paano pa kaya kung PBA na yan, di ba? Sigurado tayo napapatok talaga yan. Kaya lang, may mga balita rin kasi na parang gagawa talaga ng isang arena para sa PBA. Bahay mismo ng PBA yon. Kaya sa tingin natin, parang malabo sa ngayon to, etong home and away format. Pero dito talaga sa home and away format na to, sure na yung audience ng PBA. Sure din na mas magiging mainit yung laban. Pero yun na nga, parang hindi naman ata na pag-uusapan ng management ang ganitong format. Sayang no? Imagine yung team ng Cebu halimbawa, sila dadayuhin ng team ng Maynila. Tapos dadayo naman ng Cebu sa Maynila. Yung team ng Ilocos dadayuhin naman ng team ng Davao. Diba? Anyway, sa ngayon siguro mas maganda kung suportahan na lang muna natin ang kasalukuyang format hanggang hindi nagbabago. Sayang kasi PBA kung patuloy na bubulusok dahil sa kakulangan ng popularity. At kapag nangyari yon, lahat mawawala. So guys, maraming salamat.